Magsitayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papurihan ay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa aming debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay, ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiya-hiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino,
Uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Pupurihin kita, Poon, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tungtunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niyang silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Kaya't sa pasimula, ating papurihan ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Pakingitian din po yung mga katabi, pakisabi, magandang buhay. Maganda po ba ang buhay? Amen? Amen. Yun po yung nais ng Diyos para sa ating lahat. Magkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya yung Diyos, yung ating Poong Jesus Nazareno, ay may magandang plano para sa ating lahat. Tanong ko lang po muna, sino pong mga magulang dito? Ayan po. Di ba po kayong mga magulang, ninanais niyong magandang buhay para sa inyong pamilya? Tama ho. Para makamtan ng pamilya yung magandang buhay, isang mahalagang ginagawa ninyo, alam ko po ay nagpaplano. Tama ho ba? May plano, may ibinibigay na mga paggabay sa mga anak para yung mga anak maging maayos yung paglaki, yung buhay sa pamilya ay maging maayos at payapa at makakamit din sila ng tagumpay. Tama ho ba? Kailan nagiging mahirap po yung kaayusan sa pamilya tsaka yung tagumpay? Kapag mayroon pong mga miyembro ng pamilya na matitigas po ang ulo. Tama ho ba? Kapag hindi sumusunod, kapag may ibang kagustuhan, kapag hindi nagkakatagpo yung pananaw, nagiging magulo yung buhay at yung plano ay unti-unting nawawasak. Sa ating eskwelahan po, di ba po, may mga guro po ba dito? Meron po. Wala, nagtuturo sila siguro ngayon. Pero di ba ang mga guro, parte ng kanilang paghanda bago magturo ay maghanda ng lesson plan. May maayos na plano. Dahil gusto ng mga guro makapagturo ng maayos. Gusto ng mga maguro matuto yung kanyang mga mag-aaral. Gusto ng mga guro na yung mga mag-aaral niya ay maging matagumpay. Katulad ng mga magulang, kapag naging matagumpay yung kanilang mga tinuturuan, di ba po, ang gaan sa pakiramdam, ang saya sa pakiramdam. Pero may magandang plano yung guro kailan nagkakaroon ng pagkahirapan doon sa magandang plano na iyon kapag yung mga estudyante ay matitigas ang ulo. Kapag yung mga estudyante hindi nakikinig at hindi sumusunod. Tama ho ba? Dumaan din naman po tayo doon, di ba ho? Ngayon po sa Ebanghelyo, yun po yung gusto kong bigyan ng focus
Dahil tinanong si Jesus sa Ebanghelyo, tama po ba na hiwalayan ng asawa ang kanyang asawa? Anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, ano bang sabi ni Moises? Pinapayagan po ni Moises, pero anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, pinayagan ni Moises kasi ang titigas ng ulo ninyo. Sa pasimula pa, anong sinasabi ni Jesus? Ang nais ng Diyos sa orihinal na plano ng Diyos, kapag ang isang lalaki at babae ay nagsama, forever na po iyon. Hanggang kamatayan, hindi na paghihiwalayin pa. Yun po yung magandang plano ng Diyos para sa buhay ng pamilya, para sa buhay ng mag-asawa. Pero kung minsan po, ano po yung nagiging problema sa magandang plano ng Diyos? Ang nagiging problema po sa magandang plano ng Diyos ay yung ating mga sariling kagustuhan kung minsan. Minsan, nakikipagtalo yung ating mga sariling kagustuhan sa nais ng Diyos para sa ating lahat. Kaya anong nangyayari? Kung iisipin po natin, yung magandang plano ng Diyos, yung pagkabay ng Diyos, kapag sinunod nating lahat ng mapayapa at matapat, magkakaroon ng maayos na lipunan, magkakaroon ng maayos na mundo. Yun po yung layunin ng Diyos na dito pa lang sa mundong ito, maging maayos at mapayapa na yung lahat. Pero ano pong nagiging problema? Marami po sa atin, pasaway po, matitigas yung ulo. Maliwanag na yung sinasabi ng Diyos, pero nakikipagtalo pa rin yung ating mga puso dahil meron tayong mga pangsariling kagustuhan. Kaya nawa mga minamahal kong mga kapatid, ang unang imbitasyon, mabuksan yung ating mga puso sa nais ng Diyos, sa plano ng Diyos para sa ating mga buhay. At kapag naging maliwanag yung plano ng Diyos, yung sunod na imbitasyon, nawa mapagsumikapan natin na masunod iyon upang yung ating mga buhay, yung ating mga pamilya, yung ating mga komunidad, yung ating mundo, unti-unti pong maging maayos, maging mapayapa, at makaranas ng tunay na kaligayahan. Pakisabi sa mga katabi, huwag ka nang pasaway. Pakisabi, huwag nang matigas ang ulo. Ito lang po, isipin po ninyo, dumaan din naman tayo sa pagkabata. Di ba po may mga utos yung ating mga magulang, yung ating mga guro, na ang hirap naman talagang sundin. Minsan ayaw natin, nagdadabog pa tayo noon. Pero ngayong matatanda na tayo, di ho ba ngayon natin naiintindihan kung para saan yung mga utos na iyon, yung mga sinasabi ng ating mga magulang noon, merong dahilan para sa ikabubuti ng ating mga buhay. At ganoon din nawa yung ating pananaw ngayon sa ibinibigay na utos ng Panginoon. Minsan, pwede tayong magrebelde din. Minsan, pwede rin tayong hindi makinig. Pero kung titingnan natin ng mas malawakan, para sa ikabubuti din natin, yung mga paggabay at mga utos na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya nawa, unti-unti nating mabuksan talaga yung ating mga puso. Hindi nawa ito maging matigas sa paghuhubog ng ating Panginoon upang yung ating mga buhay makaranas ng lubos na kaligtasan dito pa lang hanggang sa buhay na walang hanggan. At yun po yung plano ng Diyos. Magkaroon tayo ng magandang buhay dito pa lamang. At parte po ng magandang plano ng Diyos at parte ng ating buhay para makamtan yung magandang plano ng Diyos, nagpapadala po yung Diyos ng mga tao na tutulong sa atin. Kaya sa unang pagbasa po, binibigyan po tayo ng paalala ng Panginoon na piliin natin yung ating mga kaibigan. Nawa yung ating mga kaibigan, katulad ng sa ating Panginoon, matapat, hindi nang iiwan, tutulungan tayo na mapunta sa katotohanan at kaligtasan. Yung mga tunay pong mga kaibigan, maghalaga daw na pinipili natin para tayo ay magabayan talaga patungo sa magandang kinabukasan na ninanais ng Diyos
para sa atin. At ito rin po yung paalala sa atin ngayon. Yung Panginoon po, para matulungan talaga tayong makamtan yung kanyang magandang kinabukasan na nakahanda para sa atin, nagpapadala siya ng mga tao sa ating tabi. Ang kailangan po nating gawin din, buksan yung ating mga mata, tingnan yung ating mga paligid, baka nasa tabi na natin yung mga ipinapadala ng Diyos na tulong para tayo ay matulungan sa pang-araw-araw at sa ating kaligtasan. Pero baka tayo yung nagsasarado din ng ating mga sarili. Yung mahalaga pong tatandaan po natin, merong at merong ipinapadala ang Diyos para maganap yung magandang plano sa ating mga buhay. Kailangan nating buksan yung ating mga sarili para makita ang mga taong iyon. Ano pong halimbawa nito? Nung nakaraang linggo po, may nakausap po kong mga madre. May kwento po sila. Meron daw silang mission area sa may Mindanao. Papunta daw sila sa mission area, mabundok po iyon. Meron pong dumating na magsusundo sa kanila. Nakamotor po. Medyo natatakot po yung mga madre. Pero dahil yun po yung mission nila, sumakay po yung isang madre sa motor. 2 pong madre iyon. Yung isang madre po, dahil paakyat nga po, paakyat yung abante ng motor, humawak po siya dun sa nagdadrive ng motor. Yung isang madre po, ayaw humawak. Nakaganon lang sa likod. Ang nangyari po, pagkaakyat ng motor, nahulog po siya. Minsan po ganun tayo. May mga ipinapadala ng tulong yung Diyos para magampanan natin yung ating misyon. Ayaw nating kapitan yung pagtulong ng Diyos. Ayaw nating buksan yung ating mga sarili sa mga ibinibigay ng Diyos na mga tulong upang magampanan natin yung ating misyon at marating natin yung ating mga patutunguhan. Mga minamahal kong mga kapatid, yung ating Panginoon, para magampanan yung magandang plano sa ating mga buhay, nagpapadala ng mga pagpapala. At yung mga pagpapalang ito, minsan at madalas, sa katauhan ng mga taong ipinapadala niya sa atin. Ano yung kailangan nating gawin? Tanggapin yung mga tulong na ipinapadala ng Diyos, kapitan at gamitin upang tayo ay makarating din sa ating mga patutunguhan. Mga minamahal kong mga kapatid, 2 mahalagang paalala po sa atin sa araw na ito. May magandang plano yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nawa, mabuksan natin yung ating mga puso sa magandang planong iyon. Huwag nawa yung mga pansariling kagustuhan natin yung humadlang para masunod yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ikalawa, yung ating Panginoon, nagpapadala ng mga tao, ng mga kaibigan, upang matulungan tayo na marating yung ating kaligtasan. Nawa, magpatulong tayo sa kanila. At kung hindi tayo makakita ng mabubuting kaibigan, tayo mismo yung maging mabuting kaibigan dito sa mundong ito. At huli po, bago ko po tapusin yung aking pagninilay, huling kwento lang po. Dahil yung ating ebanghelyo ay patungkol sa magandang plano ng Diyos, patungkol sa isang pamilya. Nung nakaraang December po, patungkol po sa pamilya yung aking kwento. Nung December po, nagbigay ako ng recollection sa mga kabataan sa May Tondo. Yung isang mahalagang tanong ko po sa kanila ay ito po. Sabi ko, isulat ninyo yung pinaka hinihiling ninyo na regalo para sa darating na Pasko. Nagsulat sila, nag-isip. Pagkatapos po, alam niyo po, nagulat ako. Kasi karamihan sa kanila, ano po ang isinulat? Hindi naman po cellphone, hindi mga laruan, hindi mga bagong mga gamit. Karamihan po, halos lahat ng hiningi po nila ay maayos na pamilya. Hinahanap po ng mga kabataan yung maayos na pamilya. Sabi pa nung isa, sana po maging maayos na yung pakikitungo sa akin ng aking magulang. Sana po magkaroon na po ng kapayapaan sa loob ng aming tahanan. Mga minamahal kong mga kapatid, pwede nating hindi mabigay talaga sa kanila yung kasagutan sa mga hiling nila. Pero ang pwede nating magawa sa mga sarili po nating pamilya, nawa yun yung ating maibigay, magandang buhay,
dahil yung pamilya nakikinig at sumusunod sa plano ng Diyos. Yung bawat isa nagiging tunay at tapat na kaibigan, nagdadala sa kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan na ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alagad tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaalay, aming hindi pagkapanat, buhay na buhay na
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga kaalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
Nazareno. Oh, Jesus Nazareno. Kalutang po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po umaasa. Oh, Jesus Nazareno. Bayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, wag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat, panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo, itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating alalahanin, nais ng Diyos ang maganda, ligtas at maayos na buhay para sa bawat isa sa atin. Paano natin makakamtan iyon? Patuloy nawa nating tuklasin ang plano ng Diyos. At kapag naging maliwanag ito sa buhay natin, atin nawang sundin at tulungan natin ang bawat isa na masunod ang planong ito sa ating mga buhay upang ang ating mundo at ang ating mga buhay maging maganda, maligtas at mapayapa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.